Kumusta mga kamay? Vinart nga pala at welcome back sa panibago na naman natin na topic tungkol sa art. Sa video natin today ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-drawing ng portrait na walang ginagamit na brush. Sa mga nakaraang video kasi natin, lagi tayong gumagamit ng iba't ibang klase ng brush. So marami akong nakikita at nababasa sa comment section na paano daw kung wala silang brush o limitado lang yung materials na meron sila. Ito tandaan nyo mga kamay, hindi natin kailangan na sobrang dami ng materials, lalo na kung nagsisimula pa lamang tayo. Hindi kailangan na bumili ka agad ng kung ano-ano. Yung gagawin natin ngayon, ito lang yung gagamitin ko. Mechanical pencil, graphite pencils, cotton buds, at tissue. Ayan, meron din tayo ditong dalawang klase ng pambura, isang kneaded eraser na namo-mold sa kahit anong shape, wag lang bastos. Ayan, meron din tayo ditong pencil eraser na marami nag-aakala na white charcoal. Pambura po ito. Diba, hindi naman mahirap hanapin tong mga to. Yung iba nandyan nga lang sa tabi-tabi. Tulad nitong cotton buds, ayan, nandyan lang yan, diba? Nasa bahay lang natin. Wag naman yung gamit na, ha? By the way, balik tayo sa mga gagamitin natin. Ito din yung isa sa madaling hanapin at mura pa, yung vellum board. So, ganun lang, typical na steps natin sa pagdodrawing. Ikaw na bahala kung gusto mong mag-freehand o mag-grid method sa pag-sketch. Gamit ang graphite, ginagawa ko muna yung mga outlines. Ayan, pwede dito yung 6B or 8B. Paalala lang pala mga kamay, sa realism, dapat minimal lang yung mga visible outlines. Doon lang dapat sa mga part na kailangan talaga na may linya, tulad ng mata. So dahil wala tayong gagamitin na brush ngayon, hindi tayo masyadong makakapag-apply ng charcoal powder dito sa skin tone. Kaya todo gamit tayo ngayon ito, yung mechanical pencil. Maganda yung lapis na to kasi hindi mo na siya kailangan tasahan. Maganda ipang render ito mga kamay, kaya bagay na bagay siya sa mga paggawa ng base tone. Ito naman yung gagamitin kong pang smudge sa mga part na ganito, yung cotton buds. Ito, panoorin nyo lang, ito yung ginagawa ko ngayon. Ayan, mapapansin nyo, talagang hindi tayo gagamit ng brush. At ito, isa sa pinaka-common na paraan sa pagdodrawing ng mga black and white na portrait ay yung light to dark technique. Tulad ng ginagawa ko ngayon, layer by layer hanggang sa makuha natin yung tamang timpla. Pag-aralan natin mabuti yung light to dark at pagtimpla nito, hindi puro gintamis yung tinitimpla mo. Isa din sa pinaka-importante, palagi natin hahanapin sa reference yung pinaka-dark spots. Maintain lang natin palagi na ito yung pinaka-dark. Minsan kasi pag lumilipat na tayo sa ibang part, hindi natin namamalayan na hindi na pala tama yung shadings mo. Isa din sa common mistakes ay yung madiin na pag-render ng lapis, tapos madiin din na smudge. Tandaan natin palagi na madaling masira yung surface at texture ng mga papel. Pinakamalala pa dyan ay yung malukot o mapunit pa to. Well, hindi naman natin maiiwasan talaga yung mga mali na ganyan. Kung di mo pagdadaanan yan, hindi mo naman malalaman kung ano pa yung kulang sa'yo. Kaya absorb lang natin palagi yung mga challenges, mga struggles na yan. Yung future self mo naman yung makikinabang dyan. Teka, mukhang nagiging madrama na tayo dito. Balik tayo sa drawing natin. Ayan, ito yung ginagawa ko ngayon. Panoorin nyo lang. Ganyan lang naman yung proseso. Ito lang naman yung option kung wala kang brush o ayaw mong gumamit ng brush or sawa ka na gumamit ng brush o sawa ka na sa kanya. Nasa sayo na yan kung itatry mo to. Marami naman nang may alam ng technique na to. So, para mas dumami, try nyo na rin. Oo nga pala mga kamay, hindi lang naman brush, blending stamp, cotton or tissue yung mga pwedeng gamitin. Depende na din talaga yan kung gaano ka kadiskarte. Lagi tayong mag-explore at huwag matakot sumubok ng iba't ibang paraan. Karamihan talaga ng mga pwedeng improvise ay nandyan lang minsan sa tabi-tabi. Grabe, sobrang nakakamiss gumawa ng mga ganitong tutorials.
Lagi nyo rin tandaan na hindi naman sa tutorials lahat nakukuha kung ano yung gusto mong ma-achieve. Parang mga ideas lang kasi to at mga payo. Ayan, ikaw din mismo yung kailangan mag-explore, mag-practice at mag-effort para mag-improve ka. Nasa sayo lahat yan. Naalala ko na naman tuloy yung nanonood daw sa akin pero wala siyang natutunan kaya pinapa-refund niya yung Go Surf niya na nasayang lang daw kakanood sa akin. Hindi naman daw siya natuto. So tiyaga-tiyaga lang tayo. Maniwala ka palagi sa sarili mo. Trust the pares, este the process. Ayan, panoorin nyo lang mga kamay kung paano yung proseso. Sobrang ganda i-combination ng render, smudge, render, smudge. Ayan, nagkakaroon kasi siya ng parang grainy effect na sobrang ganda sa isang portrait. Talagang nag-enjoy din ako sa pag-drawing dito dahil parang na-achieve naman natin yung kapal ng pisngi ng reference natin, ano. Sa proseso naman ng pag-drawing ng buhok, syempre black yung buhok nito kaya yung pinaka-dark din na lapis yung gagamitin natin. So, yung mga graphite, meron naman yan iba't ibang grade. Kaya, madali na lang mahanap kung ano yung dapat mong gamitin from light to dark. Check natin sa reference palagi yung flow ng buhok. Huwag pa ekis-ekis yung linya. Dapat sa simula pa lang tama na kaagad yung mga lines natin. So, dahil wala tayong brush, gamit tayo ng tissue para kumuha ng Art-Tribe Charcoal Powder. Ayan, yung special recipe natin. Para mapadark pa natin yung kailangan i-dark. Ayan, konti-konti lang dapat, wag sobrang dami. Tapos, gamit tayo ng pencil eraser para gumawa ng highlight. Kung ano yung nasa reference, sundin lang natin. Ito halos tapos na. Add na lang tayo ng mga iba pang ikaka-improve ng visuals ng artwork natin. Mixture ito ng rendering, smudge, at add ng charcoal powder. At talagang nag-stick tayo sa ganitong materials lang, di ba? Kung talagang gusto mo naman gumaling sa isang bagay at mag-improve, dapat wala kang excuses. Medyo mas matagal na proseso siya kaysa sa brush technique pero nakaka-enjoy din naman. Ganun naman talaga dapat, enjoyin natin. Patapos na tayo kaya shoutout muna sa mga solid kami dyan. Halos 900 subs na lang, 100k na tayo. At ito na yung finished product ng ating drawing kay Idol. Sana makita at magustuhan mo to, boss. Ito din pala yung mga nagamit natin na materials. At yung duration ng proseso ng drawing na to ay umabot ng 4 hours. So yun lang mga kamay, sana may natutunan kayo kahit napakasimple lang ng tinuro ko ngayon. Enjoy lang natin palagi ang pagguhit. Salamat sa panonood mga kamay at kita-kita tayo sa next video.